Si Tatsuya Shiba ay ipinanganak sa pamilyang Yotsuba, isa sa pinakamalakas na mage clan sa Japan. Ang kanyang pamilya ay nagmamalasakit lamang sa paglikha ng mga malalakas na salamangkero, at para doon, habang ang kanyang ina, ang pinuno ng angkan, ay buntis pa, siya ay nagdasal ng buong pagnanais na si Tatsuya Shiba ay maging isang superhuman-like na mage. Mabilis na ipinagdiwang ang kanyang kapanganakan, gayunpaman, nalaman nilang hindi siya maaaring gumamit ng mahika at ginawa siyang isang outcast, na binubuli at hindi pinapansin ng lahat. Kahit gaano pa siya umiyak o sumigaw, walang pumapansin sa kanya, kahit ang sarili niyang ina, ang taong higit na nagnanais sa kanya. Upang itago na siya ay pinabayaan at manatiling magandang mukha sa publiko, itinalaga siya ng kanyang ina bilang bodyguard ng kanyang kapatid na babae. Simula noon, hindi na muling umiyak si Tatsuya Shiba, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa lahat ng sakit at pagdurusa ay nawala sa kanya ang lahat ng kanyang emosyon. Dumating ang tatlo sa kanilang villa, kung saan sila ay sinalubong ni Hanami, isa sa mga katulong ng pamilya. Ang tatlo ay tumungo sa loob habang ang trabaho sa pagdadala ng mga bagahe ay naiwan kay Tatsuya Shiba. Nagpasya si Miyuki na maglakad-lakad at humingi ng pahintulot sa kanyang ina. Sinabihan siya ng kanyang ina na isama si Tatsuya Shiba, isang bagay na hindi gaanong ikinatuwa ni Miyuki, ngunit pumayag pa rin ito. Naglalakad si Miyuki habang si Tatsuya Shiba ay nananatili sa isang kagalang-galang na distansya sa likuran. Si Miyuki ay naglalabas ng loob tungkol kay Tatsuya Shiba bilang kanyang bodyguard kahit siya ay mas mahina kaysa sa kanya, na ginagawa itong walang kabuluhan. Habang nagdadalamati siya sa kanyang sitwasyon, si Miyuki ay biglang pinigilan ni Tatsuya Shiba. Ngunit ang lalaking muntik na niyang lapitan ay sinadya pa rin siyang mabangga. Nagbabanta ang tatlong sundalong naka-off-duty para takutin ang magkapatid, ngunit nakatayo si Tatsuya Shiba sa harap ni Miyuki. Mahinahon niyang sinabihan ng mga sundalo na umalis, na ang kanyang boses at mga mata ay nagpapahiwatig na hindi sila banta. Si Tatsuya Shiba ang delikado. Kinakalaban nito ang tatlo, at mabilis na lumaki ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbato ng sundalo ng suntok na nilagyan ng mahika na hinaranggan ni Tatsuya Shiba. Hindi makapaniwala si Miyuki sa kanyang mga nakita, sa pag-aakalang gumamit siya ng mahika para harangin ito, ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Si Tatsuya Shiba ay nagbigay ng isa pang babala, ngunit ang sundalo ay umaatake pa rin. Madali siyang sinakta ni Tatsuya Shiba ng suntok na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos ay inakay ni Tatsuya Shiba si Miyuki habang nasa sahig ang lalaki. Habang magkahawak kamay na naglalakad ang dalawa, si Miyuki ay naiwang nakatulala sa pagpapakita ni Tatsuya Shiba ng hindi inaasahang kasanayan sa pakikipaglaban. Bumalik ang dalawa sa villa. Napansin agad ni Minami na nataranta si Miyuki. Nang marinig ang mga detalye, pinuri ni Hinami si Tatsuya Shiba, ngunit itinuring niya ito bilang kanyang tungkulin, na iniwan si Miyuki na nalilito, dahil hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Papuri sa kanya ni Miya sa pag-alam sa kanyang lugar. Masama ang pakiramdam ni Miya, kaya papunta si Miyuki sa isang party para batiin ang isa sa mga branch leader ng pamilya bilang kapalit niya. Tumanggi si Miyuki na pumunta, at binigyan siya ni Hanami ng mga payo sa pagtatago ng kanyang nararamdaman para sa kapakanan ng kanyang imahe sa publiko sa hinaharap. Habang papunta ang magkapatid sa party, ikinalungkot ni Hanami ang kapalaran ni Tatsuya Shiba dahil walang dahilan para maging bodyguard siya kung hindi siya artificially enhanced mage tulad niya mismo. Dumating si Miyuki sa party kasama si Tatsuya Shiba. Formal niyang binati si Mitsugo, ang branch leader, na pagkatapos ay inakay siya upang makita ang kanyang mga pinsan, habang si Tatsuya Shiba, bilang kanyang escort, ay pumwesto sa tabi ng pader. Ngunit mabilis silang sumugod kay Tatsuya Shiba matapos siyang mapansin. Habang nakikipag-usap siya sa mga bata, napansin ni Miyuki ang isang manipis na ngiti sa mukha ni Tatsuya Shiba. Nagsisimula siyang makaramdam ng selos dahil hindi pa niya ito nakitang ngumiti sa kanya, kahit wala naman talaga siyang pakialam sa kanya. Mabilis na sinagip ni Mitsugo si Tatsuya Shiba mula sa mga excited na bata, ngunit sa totoo lang, sinusubukan lang niyang layuan siya ng mga bata. Sinasalamin ni Miyuki ang panloob na sitwasyon ng pamilya at kung paano nila pinipilit ang lahat na panatilihin ang kanilang distansya mula kay Tatsuya Shiba. Para sa kanila, si Tatsuya Shiba ay isang bodyguard lamang, isang magastos na instrumento na kailangang isakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Dahil sa pamilya, hindi niya ito minahal bilang kapatid, at dahil sa walang pakialam na personalidad nito, sa tingin niya ay hindi rin siya minahal nito, dahil pinilit nitong manatili sa tabi niya sa halip na maging malaya. Pinipigilan ni Tatsuya Shiba ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot na magpatrolya sa bakuran. Nang makita ang desisyon ni Tatsuya Shiba na gampanan ang kanyang tungkulin bilang bodyguard, nagpasya si Miyuki na gawin ang kanyang tungkulin na i-represent ang kanyang ina. Sa susunod na araw, nagpasya ang mga miyembro ng pamilya na gumugol ng ilang oras sa paglilibang sakay ng kanilang yate, dahil lumalangoy sila sa pera, hindi sa karagatan. Lahat sila ay kumukuha ng mga larawan, at sinabi ni Hanami sa magkapatid na kumuha ng litrato. Ngunit syempre, hindi ito magagawa ni Tatsuya Shiba nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa kanyang ina.
Tahimik siyang sumang-ayon dito, at si Miyuki ay nakakagulat na namula habang nakangiti. Gayunpaman, habang kinukunan nila ang larawan, ang yate ay gumagawa ng umiiwas na aksyon habang ito ay inaatake ng isang submarine. Inilabas ni Miyuki at Hanami ang kanilang CAD, ang device na nagpapagawa sa kanila ng magic, para ipagtanggol ang yate. Ngunit nang tumingin siya kay Tatsuya Shiba, napansin niyang walang laman ang mga kamay nito. Iniisip niya sa kanyang sarili kung gaano siya walang silbi, itinuturing pa rin siyang isang salamangkero, ngunit wala siyang kahit isang device. Bigla silang nakakita ng dalawang anino ng torpedo sa tubig at nagulat sila, dahil wala sa kanilang mga magic spell ang makapagtatanggol sa kanila mula sa pag-ataking iyon. Mula sa kung saan, itinutok lang ni Tatsuya Shiba ang kanyang kamay sa mga torpedo at gumamit ng spell para lansagin ang mga ito. Hindi makapaniwala si Miyuki sa kanyang mga nakita. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Nalilito siya sa ganoong klase ng magic, walang CAD si Tatsuya Shiba, hindi siya dapat makagamit ng magic. Higit pa rito, gumamit lang siya ng advanced na uri ng magic sa isang segundo. Simula noon, naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Iniisip niya kung sino ba talaga ang kuya niya, at kung paano siya mapalapit dito. Nang gabing iyon, binisita ang villa ni Kazuma, ang kapitan mula sa kalapit na base militar, na kumukuha ng pahayag tungkol sa insidente. Ini-escort siya ng magkapatid sa pag-alis niya, at doon nakita nila ang sundalo na pinatumba ni Tatsuya Shiba ilang araw na ang nakakaraan. Napagtatanto ni Kazuma na si Tatsuya Shiba ang bata sa insidente, pinahingi ng tawad ni Kazuma ang sundalo. Ngunit nagsalita lamang si Tatsuya Shiba at tinanggap ang paghingi ng tawad matapos tumango si Miyuki bilang pagsang-ayon. Sa kanyang interes na napukaw, iniimbitahan ni Kazuma si Tatsuya Shiba upang bisitahin ang kanyang unit base. Sa susunod na araw, ang ina ni Tatsuya Shiba ay nagplano na dumalo sa isang kaganapan para sa mga kababaihan lamang at sinabihan si Tatsuya Shiba na bisitahin ang base, dahil maaaring ito ay isang magandang pagkakataon upang matuto ng isang bagay. Tinanong ni Miyuki kung maaari rin siyang pumunta, sinabing kailangan niyang maunawaan ang skill level ng kanyang bodyguard. Pumayag ang kanilang ina ngunit sinabihan silang dapat silang kumilos na parang magkapatid sa publiko. Binabanggit na dapat gamitin ni Tatsuya Shiba ang pangalan ni Miyuki sa halip na tawagin siya bilang Miss. Sa base, sila ay sinalubong ni Tsunade na naghahatid sa kanila kung saan nagsasanay ang mga tropa na gumamit ng pangunahing mahika ng walang device sa ilalim ng maingat na mata ni Kazuma. Ang pagsasanay ay lumipat sa sparring fight matches, at inanyayahan ni Kazuma si Tatsuya Shiba na sumali. Pumayag si Tatsuya Shiba at ang kanyang unang kalaban ay isang pambansang kampyon sa boxing. Nagsisimula ang laban sa paglulunsad ng boksingero ng mga suntok, ngunit mahinahong umiwas si Tatsuya Shiba at umatake ng isang beses, na nagpabagsak sa kanyang kalaban. Sumunod ay isang karate black belt at sinabihan siya ni Kazuma na labanan ng buong lakas ang isang 13 taong gulang. Habang umaatake ang sundalo, nagkomento si Tsunade sa kung paano tinitroto ni Tatsuya Shiba ang laban na parang tunay na labanan, na dumidistansya dahil baka sakaling nagtago ng mga armas ang sundalo. Natapos ang laban sa pagkontra ni Tatsuya Shiba sa isang pag-atake at pagbagsak ng sundalo sa sahig. Pagkatapos panuuri ng isang bata na binubugbog ang ilang matatandang sundalo, naramdaman ni Kazuma na parang nakataya ang kanilang karangalan at humiling ng panghuling laban. Si Joseph, ang lalaking natalo ni Tatsuya Shiba sa unang araw, ay nagboluntaryo, na nagsasabing gusto niya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Pinatunayan ni Kazuma ang antas ng kasanayan ni Joseph at kaya pumayag si Tatsuya Shiba, kahit na nababahala si Miyuki tungkol dito. Magsisimula ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, kailangang lumaban ang sundalo gamit ang mahika. Tumutol si Miyuki ngunit pinagalitan siya ni Tatsuya Shiba, ipinunto na ang paggamit ng mahika ay kinakailangan para sa isang salamangkero. Ginagamit ni Tatsuya Shiba ang kanyang liksi upang makalayo at gumamit ng sarili niyang mahika para ma-stun si Joseph at ibagsak siya, na ikinagulat ng lahat. Literal na pareho ang pakiramdam kapag na-wreck ka ng isang 13 taong gulang na manlalaro ng Fortnite. Ngunit ang higit na nagpahanga sa kanila ay gumamit si Tatsuya Shiba ng magic na tinatawag na Gram Demolition, isang S-ranked spell na sumisira sa mga magic spell ng kaaway. Pagkatapos ay inanyayahan ni Kazuma ang magkapatid na uminom ng tsaa upang talakayin ang pamamaraan na ginamit ni Tatsuya Shiba habang iniimbitahan siya ni Tsunade na tingnan ang mga CAD na kanyang ginagawa. Nahuli ng mga CAD ang interes ni Tatsuya Shiba. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Miyuki na si Tatsuya Shiba ay nagtatrabaho buong araw at gabi sa kanyang mga CAD sa kanyang silid, nang hindi naiintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Biglang tumunog ang alarm habang tumutunog ang mga sirena ng air raid sa buong rehiyon. Pagkatapos ay ibinigay ang isang anunsyo, isang patrol boat ang inatake sa baybayin at ang isla ay nasunog mula sa isang pag-atake ng missile. Pagkatapos ay pinayuhan ng tagapagbalita ang mga tao na lumikas. Pagkatapos ay dumating si Tatsuya Shiba, upang ipaalam sa kanila na inalok sila ni Kazuma ng kanlungan sa base. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ipinaalam ni Hanami kay Mia na kapatid niya ang tumatawag.
Pinag-usapan nila ang sitwasyon, kasama ang kanyang kapatid na pinayuhan sila na sumilong sa base at tanggalin ang limiter ni Tatsuya Shiba. Pumayag si Miya at sinabihan si Tatsuya Shiba na humingi ng transportasyon kay Kazuma. Pagdating sa base, ginabayan sila ni Joseph sa isang silid na pahingahan sa loob upang maghintay kasama ng isa pang pamilya hanggang sa maging handa ang silungan. Naisip ni Miya at Hanami na parang may mali, ngunit naghihintay ang apat hanggang makarinig sila ng putok ng baril. Sinubukan ni Tatsuya Shiba na gamitin ang kanyang mahika upang subaybayan ang lugar, ngunit ang silid ay nahaharangan. Kaya, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas ng silid. Inutusan ni Miya si Tatsuya Shiba na tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang takot na baka may mangyari kay Miyuki habang siya ay nasa labas. Ang kanyang ina ay nagalit na tinawag niya ang kanyang kapatid na babae sa kanyang pangalan na parang kapantay nito. Galit niyang sinabi sa kanya na huwag kalimutan na siya ay isang bodyguard lamang, na pinipilit siyang humingi ng tawad. Para matiyak na susundin niya ang mga utos nito, gumagamit ang kanyang ina ng mahika para pilitin siyang sumunod. Sa labas, nakita ni Tatsuya Shiba ang isang putukan sa pagitan ng mga tauhan ng base at mga tropa ng kaaway na suportado ng ilang mga traidor. Sa loob, isang sundalo na nagngangalang Kinjo ang dumating sa silid kasama ang tatlong kasamahan at nangako sa mga sibilyan na gagabayan niya sila palabas ng kanlungan. Sinabi sa kanya ni Hanami na ang isa sa kanila ay lumabas upang suriin ang sitwasyon, at idinagdag ng ina ni Tatsuya Shiba na maaaring kunin muna ng mga sundalo ang ibang pamilya. Iniisip ni Hanami na ang ina ni Tatsuya Shiba ay nagpapakita ng pag-aalala para sa kanyang anak sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ngunit sinabi lamang ng ina na hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga taong iyon. Bago mangyari ang anumang bagay, dumating si Joseph at tinawag si Kinjo na nagpaputok ng walang babala. Naglagay si Hanami ng barrier upang ipagtanggol sina Miya at Miyuki, ngunit ang isa sa mga traidor ay gumagamit ng magic spell na pumipigil sa mahika ng iba, na iniwan ang tatlo na hindi makakilos. Nagtalo sina Joseph at Kinjo tungkol sa pagtataksil, at nang ang mga salita ni Joseph ay tumama, ang spell ng pagsupil ay humina ng sapat para kumilos si Miyuki, na pinatay ang isa na pumipigil sa mahika ng lahat. Gayunpaman, ikinagalit ito ni Kinjo, na pinatay ang tatlo. Sa ilang sandali, dumating si Tatsuya Shiba sa pamamagitan ng paggawa ng isang butas sa mga dingding at ginamit ang kad na kanyang ginagawa upang paghiwa-hiwalayan ang lahat ng traidor na apat na sundalo. Nang makitang wala ng buhay si Miyuki sa pool ng dugo, sumugod si Tatsuya Shiba at naging desperado. Tawag niya sa pangalan niya habang nakalagay ang kamay niya sa dibdib niya, pero hindi siya sumasagot, patay na siya. Desperado siyang sumigaw na hindi niya hahayaang mamatay siya, at gumawa ng kakaibang magic spell. Sa kanyang walang malay na isip, si Miyuki ay nakaupo sa gitna ng isang malamig na wasak na lungsod at naririnig si Tatsuya Shiba na tinatawag ang kanyang pangalan. Iniisip niya na nalulungkot siya sa pagkakita sa kanya na namatay, at pinagsisisihan niya ang pagtrato nito sa kanya mula nang siya ay isilang. Nais niyang magkaroon siya ng pagkakataong humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat, at bumagsak siya. Biglang, isang magic wave ang lumitaw sa kanya at nagsimulang magpagaling sa kanya, habang muling itinatayo ang kanyang katawan bago siya binaril. Binuksan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na ito ay magic ni Tatsuya Shiba, iniisip kung gaano kalakas at kahanga-hanga ang kanyang kapatid. Nang siya ay ganap na nabuhay muli, agad siyang niyakap ni Tatsuya Shiba na nakahinga ng maluwag. Niyakap niya siya pabalik, at nang bumangon siya para iligtas ang iba, ayaw niyang lumayo ito sa kanya. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang ina, nakikita niya ang lahat ng butas sa kanyang katawan. Tinawag niya itong kapatid sa unang taos-pusong pagkakataon, at ganap niyang pinagaling at binuhay siya, at si Hanami. Habang ang iba ay nagising, ang kanilang ina ay wala pa ring malay, kaya napilitan ang batayang doktor na suriin ang kanyang kondisyon. Humingi ng paumanhin si Kazuma kay Tatsuya Shiba para sa mga aksyon ng mga traidor. Ngunit humingi ng paliwanag si Tatsuya Shiba. Sinabi ni Kazuma na ang kabilang pamilya ang target, at ang pamilya ni Tatsuya Shiba ay kinuha bilang collateral. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kazuma na kinokontrol ng kaaway ang tubig malapit sa isla, malapit sa mga hukbong kalupaan sa baybayin ng village. Nang maunawaan ang sitwasyon, hiniling ni Tatsuya Shiba sa kanila na dalhin sa kanlungan ang kanyang pamilya sa kanilang pinakasecure na lokasyon at humingi ng sandata at kagamitan upang makapunta siya sa kaaway. Tinanong ni Kazuma kung bakit at ipinaliwanag ni Tatsuya Shiba na ito ay paghihiganti para sa pagpatay sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Kazuma na hindi siya papayag na patayin ang mga non-combatants at sinumang sumuko. Ngunit si Tatsuya Shiba, na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, ay tinitiyak na hindi niya hahayaan ang kaaway ng sapat na oras na sumuko. Pumayag si Kazuma na e-deploy si Tatsuya Shiba sa kanila. Umalis si Tatsuya Shiba ngunit hinawakan siya ni Miyuki na humihiling sa kanya na huwag pumunta. Sinabi ni Tatsuya Shiba na kailangan niya dahil nasaktan nila ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Napansin ni Miyuki ang kakaibang pananalita, at sinabi sa kanya ni Tatsuya Shiba na nasa hustong gulang na siya at dapat itong ipaliwanag sa kanya ng kanilang ina.
Pagkatapos ay tiniyak niya kay Miyuki na babalik siya dahil sa kanyang kapangyarihan, walang sino mang makakatalo sa kanya. Pinapanood ng pamilya si Tatsuya Shiba at ang unit ng militar na lumalaban sa mga mananakop. Sinabi ni Hanami na ang labanan ay isang buhay na bangungot, pinaghiwa-hiwalay ni Tatsuya Shiba ang mga sundalo ng kaaway gamit ang kanyang mahika. Pero ang masaklap pa nito, nang nabaril ang mga kasama niya ay pasimple niyang binuhay ang mga ito. Pagkatapos ay humingi ng paliwanag si Miyuki sa kanyang ina para sa sinabi ng kanyang kapatid. Pinagalitan siya ng kanyang ina sa pagtawag sa kanya bilang kapatid ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag na si Tatsuya Shiba ay ipinanganak bilang isang may sira na salamangkero. Para sa Tatsuya clan, ang totoong magic ay tungkol sa pagbabago ng impormasyon at pagkuha ng resulta, sa kasong ito, isang partikular na spell. Ngunit maaari lamang sirain at ibalik ni Tatsuya Shiba ang impormasyon sa isang nakakatakot na antas, na may ilang mga kandado upang pigilan siya sa paghihiganti at pagsira sa pamilya. Ngunit hindi pa rin mababago ng kanyang utak ang magic information. Ang kanilang ina ay gumawa ng ilang mga eksperimento sa kanya upang baguhin ang kanyang utak sa pamamagitan ng mahika at pilitin itong baguhin ang impormasyon ng mahika, dahilan upang mawala ang lahat ng kanyang emosyon, maliban sa isa, ang kanyang pangkapatid na pagmamahal kay Miyuki. Ngunit dahil nabigo ang lahat ng mga eksperimento, nagpa siya ang kanilang ina na gamitin ang kanyang depektong kapangyarihan at matibay na ugnayan kay Miyuki at pinilit siyang maging bodyguard nito. Nagalit si Miyuki nang marinig ito, napaiyak siya, bumalik siya sa screen at pinag-iisipan kung paano niya masusuklian si Tatsuya Shiba sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Habang patapos na ang labanan, 6 na barko ang humiwalay sa armada ng kaaway at tumakas. Gustong harangin ng mga sundalo ang kanilang pagtakas, ngunit sinabihan ng base commander ang mga sundalo na umatras. Hindi nila talaga naiintindihan ang nangyayari dahil sina Sanada, Kazuma, at Tatsuya Shiba lang ang naiwan. May hawak siyang malaking sniper CAD na kanyang binuo. Nang mapansin ang CAD, humingi si Hanami ng pahintulot na i-deploy at suportahan si Tatsuya Shiba. Pumayag naman ang ina na tila alam na niya ang kanyang binabalak. Dumating si Hanami at isinaaktibo ang kanyang mga shield na nakatutok sa depensa mula sa paparating na pambobomba upang makapag-focus si Tatsuya Shiba sa pag-atake. Binibigyan nito si Tatsuya Shiba sa oras na kailangan niya, na nagpapahintulot sa kanya na i-activate ang kanyang magic spell, ang Material Burst, na pinawi ang fleet at lumikha ng malaking tsunami habang sila ay umatras. Sa sandaling marating nila ang kaligtasan, pinapanood ni Tatsuya Shiba ang pagkamatay ni Hanami dahil naubos niya ang lahat ng kanyang mahika na kapangyarihan upang protektahan siya. Gayunpaman, ipinahayag niya na kontento na sa pagpili ng oras na ginampanan niya ang kanyang huling tungkulin na nagpapahintulot sa kanya na mamatay bilang isang tao at hindi bilang isang kasangkapang gawa ng tao. Isang bagay na dapat matutunan ni Tatsuya Shiba, at sa mga huling salitang iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. 3 taon na ang lumipas mula noong ang kasumpa-sumpa na insidente sa Okiwana na nagbigay kay Tatsuya Shiba ng nakakatakot na titulo ng Diyos ng Pagkasira. Kasunod nito, nagpa siya si Tatsuya Shiba na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Magic First High School, isang kaakibat na institusyon ng National Magic University. Siya ay tinanggap bilang isang second course na mag-aaral, ang kanyang theoretical na kaalaman ay kapuri-puri, ngunit ang kanyang mga praktikal na kasanayan ay nag-iwan ng maraming pagnanais. Si Miyuki, ang kanyang kapatid na babae, ay nagalit sa ranking at sa una ay tumanggi na magbigay ng kanyang talumpati sa seremonya ng pasukan. Gayunpaman, nagawa siyang kumbinsihin ni Tatsuya Shiba na magpatuloy. Habang nasa paaralan, nakatagpo ni Tatsuya Shiba ang presidente ng Student Council, si Mayumi. Ang institusyon ay may kakaibang paraan ng pag-uuri ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa first course ay kilala bilang blooms, habang ang mga mag-aaral sa second course ay naaalipustang tinutukoy bilang weeds dahil sa kanilang mas mababang mga marka ng entrance exam. Sa seremonya, nakipagkaibigan si Tatsuya Shiba kay Mizuki at Erika, kapwa weeds. Ipinalagay ni Mizuki na maaaring kambal sina Tatsuya Shiba at Miyuki dahil sa magkatulad nilang mga mahiwagang aura. Nang mapansin ang kanyang matalas na obserbasyon, nagpa siya si Tatsuya Shiba na maging maingat sa paligid ni Mizuki upang maiwasang ibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kinabukasan, si Tatsuya Shiba ay nakikibahagi sa kanyang pagsasanay sa ninjutsu. Kasabay ng pakikipag-usap ng kanyang master kay Miyuki. Hinarap ni Tatsuya Shiba ang kanyang master sa isang spar ngunit natalo, dahil kailangan ng kanyang master na gumamit ng magic para i-level ang playing field. Nang maglaon sa paaralan, nag-cruise ang landas ni Tatsuya Shiba kay Leo na curious sa mahiwagang espesyalisasyon ni Tatsuya Shiba. Inihayag ni Tatsuya Shiba ang kanyang kahinaan sa mga praktikal na kasanayan at ipinahayag ang kanyang hangarin na maging isang engineer. Sa tanghalian, nagpahayag si Miyuki ng pagnanais na kumain kasama ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang ilang mga mag-aaral na Bloom, ay mabilis na ipinunto ang mga social boundary, ang Blooms, ay hindi inaasahan na iugnay sa Weeds. Kasunod ng kanilang mga klase, umusbong ang isang kontrobersyal na pag-uusap sa pagitan ng Blooms, at Weeds, na humantong sa isang labanan. Ang pagdating ni Mayumi ay pumigol sa mga bagay na maaaring lumaki.
Ang buong grupo ay nasa bingit na ng pagdidisiplina mula sa Student Council, ngunit nagawa ni Tatsuya Shiba na pigilan ang sitwasyon. Nang tanungin ang tungkol sa isang batang babae na nag-i-spell, kinilala ito ni Tatsuya Shiba bilang light magic. Pagkatapos ay ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang kakayahang tukuyin ang mga pagkakasunod-sunod ng magical activation habang isinasagawa ang mga ito. Ito ay itinuring na isang imposibleng gawa dahil ang spell ay nagsasangkot ng mabilis na pagkakasunod-sunod ng 30,000 mga karakter sa loob ng isang bahagi ng isang segundo. Ipinahayag ni Miyuki ang kanyang panghihinayang sa pangyayari, at si Mayumi, bilang maunawain, ay pinatawad sila ngunit pinayuhan din sila na huwag ulitin ang pagkakasala. Sina Hanoka at Shizuko, dalawang mag-aaral sa first course, ay nagpaabot ng kanilang pasasalamat kay Tatsuya Shiba para tumulong sa kanila. Habang pinaplano ni Tatsuya Shiba at Miyuki na umuwi, humiling si Hanoka kung maaari nilang samahan sila. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila na si Tatsuya Shiba ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan na baguhin ang CAD o Cast-Assisted Device na nagpapahanga sa kanilang lahat. Kinabukasan, inimbitahan ni Mayumi si Tatsuya Shiba at ang kanyang kapatid na babae na magtanghalian kasama ang Student Council. Hiniling nila kay Miyuki na maging kalihim ng konseho, kung saan siya ay sumang-ayon, ngunit sa isang kondisyon na isama rin nila ang kanyang kapatid na si Tatsuya Shiba. Ipinaliwanag ni Mari, isang miyembro ng konseho, na ayon sa kaugalian, ang mga mag-aaral sa first course lamang ang maaaring maging bahagi ng Student Council, ngunit nagmumungkahi siya ng alternatibo na sa halip ay sumali si Tatsuya Shiba sa komite ng pagdidisiplina. Ibinahagi ni Tatsuya Shiba ang balitang ito sa kanyang mga kaibigan, at binalaan siya ni Erika tungkol sa mga potensyal na panganib ng pagiging miyembro ng komite, lalo na't siya ay itinuturing na isang weed. Nang maglaon, nakatagpo ni Tatsuya Shiba si Hattori, isa pang estudyante na nagpahayag ng kanyang sama ng loob kay Mari tungkol sa ideya ng isang weed, na bahagi ng komite. Ang komento na ito ay ikinagalit ni Mari, na pagkatapos ay nagpaliwanag sa natatanging kakayahan ni Tatsuya Shiba na basahin ang mga pagkakasunod-sunod ng activation. Hindi kapanipaniwala, tinanggihan ito ni Hattori bilang imposible. Patuloy na nakikipagtalo si Mari, sa paniniwalang ang pagiging miyembro ni Tatsuya Shiba ay maaaring makatulong na mabawasan ang diskriminasyon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa second course. Gayunpaman, si Hattori ay nananatiling matigas ang ulo, tinatanggihan si Tatsuya Shiba bilang isang miyembro ng komite. Sinubukan ni Miyuki na ipagtanggol ang kanyang kapatid, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay natugunan ng mga pang-iinsulto mula kay Hattori, na tumatawag sa kanya na maikli ang paningin. Dahil sa pang-iinsulto sa kanyang kapatid, hinamon ni Tatsuya Shiba si Hattori sa isang tunggalian. Si Hattori, na minamaliit si Tatsuya Shiba, ay ipinapalagay na ito ay isang madali lang upang talunin siya. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, si Tatsuya Shiba ay nagwagi sa tunggalian sa loob ng isang kisap mata. Nang tanungin tungkol sa kanyang nakakagulat na tagumpay, inamin ni Tatsuya Shiba kay Mari na ginamit niya ang kanyang kadalubhasaan sa ninjutsu upang madaig si Hattori. Ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas at liksi upang mabilis na iposisyon ang kanyang sarili sa likod ni Hattori, kung saan siya nag-spell. Ibinahagi ni Tatsuya Shiba na minanipula niya ang iba't ibang mga kalkulasyon para sa bawat magic wave, na naging dahilan upang sila ay magtagpo sa isang lugar, na nag-iwan kay Hattori na nataranta at sa huli ay nahimatay. Sa paghahayag na ito, natuklasan ni Azusa na ang Cast-Assisted Device o CAD, ni Tatsuya Shiba ay ginawa ng maalamat na magic designer, si Thor Silver, na nagpabago sa mundo ng magic sa paglikha ng loopcast system, na pinabilis ang ebolusyon ng magic sa loob ng isang dekada. Sa sandaling nagkamalay si Hattori, napagtanto niya na ang pagtatasa ng paaralan sa Mahika ay hindi tunay na nagpapakita ng mga kakayahan ni Tatsuya Shiba, na humantong sa kanya upang humingi ng tawad kay Miyuki. Pagkatapos ay inihatid ni Mari si Tatsuya Shiba sa kanilang punong tanggapan, kung saan ipinunto niya ang mga potensyal na pitfalls sa kanyang plano na puksain ang diskriminasyon sa mga estudyante. Bilang tugon, ipinaalam ni Mari kay Tatsuya Shiba na si Shun Morisaki, ang mag-aaral na naunang nanakit sa kanya, ay nakatakdang sumama sa kanila sa konseho. Nakilala ni Tatsuya Shiba ang iba pang miyembro ng komite, na sa una ay nag-aalinlangan tungkol sa kanyang ngunit kalaunan ay nabigla nang malaman nila ang tungkol sa kanyang walang hirap na tagumpay laban kay Hattori. Sa gabing iyon, hiniling ni Miyuki kay Tatsuya Shiba na i-fine-tune ang kanyang CAD para mapabilis ang kanyang spellcasting. Si Tatsuya Shiba, kasama si Shun, ang nakakainis na lalaki mula sa unang araw, ay nakatalaga sa patrol duty, na may pahintulot na gamitin ang kanilang mga CAD kung hinihingi ng sitwasyon. Sa kabila ng pagiging mas lumang mga modelo, nagpasya si Tatsuya Shiba na gumamit ng 2 committee CAD para sa gawain. Habang nasa tungkulin, si Tatsuya Shiba ay nakatagpo ng salungatan sa pagitan ng Kendo at Kenjutsu Club, na nag-aaway sa paggamit ng demonstration space. Sa isang mapanganib na pangyayari, si Kirihara, ang pambansang kampyon ng Kenjutsu, ay gumamit ng nakamamatay na salamangka laban kay Sayaka, isang miyembro ng kalaban na club. Nang hihimasok si Tatsuya Shiba nang walang pag-aalinlangan, itinigil ang paghaharap at dinakip si Kirihara. Bilang paghihiganti, sinubukan ng buong Kenjutsu Club na salakayin si Tatsuya Shiba para sa pag-detain kay Kirihara,
ngunit mahusay na iniiwasan ni Tatsuya Shiba ang kanilang mga pag-atake, na walang kahirap-hirap na neutralisahin ang sitwasyon. Pinaalaman ni Tatsuya Shiba sina Mari at Jumanji, ang individual na namamahala sa lahat ng mga club ng paaralan, tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Kirihara. Pinupuri nila siya para sa kanyang pambihirang paghawak sa sitwasyon. Sa isang hapunan kasama ang kanyang kapatid na babae at mga kaibigan, ibinunyag ni Tatsuya Shiba na hindi niya sinasadyang bumuo ng isang novel technique na tinatawag na specific magic jamming. Ginamit niya ang makabagong pamamaraan na ito upang i-neutralize ang magic ni Kirihara, sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapatakbo ng dalawang card, at paglalagay ng magkakaibang variable sa bawat isa upang kanselahin ang magic. Gayunpaman, hinihiling ni Tatsuya Shiba na panatilihin nilang confidential ang paghahayag na ito, dahil ang murang solusyon na ito ay maaaring potensyal na ma-destabilize ang buong balangkas ng magic, dahil isa itong alternatibong cost-effective sa isang karaniwang mahal na tool. Kinabukasan, nakatanggap si Tatsuya Shiba ng isang agarang tawag tungkol sa pagsiklab ng away at nagmamadaling makialam. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na tinambangan ng hindi kilalang umaatake. Nagawa niyang palayasin ang pag-atake, at ang salarin ay tumakas sa eksena. Nagpahayag si Mibo ng pagnanais na makipag-usap kay Tatsuya Shiba, na nagdulot ng hinala kay Miyuki na maaaring interesado si Mibo na makipag-date sa kanya. Nagpaabot si Mibo ng imbitasyon kay Tatsuya Shiba na sumali sa Kendo Club, ngunit pinilit ni Tatsuya Shiba na alamin ang kanyang motibo sa likod ng imbitasyon. Inihayag ni Mibo ang kanyang layunin na bumuo ng isang organisasyon na binubuo ng mga individual na hindi marunong gumamit ng magic, na may layuning labanan ang diskriminasyon. Si Tatsuya Shiba ay nananatiling may pag-aalinlangan at nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos makamit ang layuning ito. Ibinahagi ni Tatsuya Shiba ang mga intensyon ni Mibo sa komite ng pagdidisiplina, at pinaghihinalaan nila na maaaring nasa ilalim siya ng isang uri ng pagmamanipula. Inaakala ni Tatsuya Shiba kung ang Blanche, isang kilalang anti-magic group, ang nasa likod nito, at ipinaalam sa komite na balak niyang hintayin ang tugon ni Mibo bago gumawa ng desisyon. Nakipag-usap si Mibo kay Kino, ang kapitan ng Kendo Club, na humikayat sa kanya na i-recruit si Tatsuya Shiba, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanyang mga kapangyarihan. Nang maglaon ng gabing iyon, tinalakay ni Tatsuya Shiba ang Blanche kay Miyuki, na inilarawan sila bilang isang grupo ng terorista. Ipinagpalagay niya na maaari siyang maging bahagi ng naturang grupo kung hindi siya nagtataglay ng mga natatanging kakayahan. Ipinaliwanag pa niya na ang layunin ng Blanche ay pahinain ang kapangyarihan ng bansa, na tiyak na haantong sa isang sagupaan laban sa 10 master clans, partikular ang kanilang sariling angkan ang Yatsubos. Inialay ni Tatsuya Shiba ang kanyang sarili sa paghasa ng kanyang praktikal na kasanayan sa mahika. Si Mizuki, na interesado sa kanyang kahangahangang bilis sa pagproseso sa kabila ng kanyang mababang praktikal na kasanayan, ay nagtataka kung paano niya ito nagagawa. Ibinahagi ni Tatsuya Shiba na itinuto niya ang kanyang pag-aaral sa paggawa ng enerhiya sa pamamagitan ng mahika, na pumukaw ng interes kay Mizuki at nagbibigay inspirasyon sa kanya na magtakda ng kanyang sariling mga layunin. Nang makipagkita si Tatsuya Shiba kay Mibo upang marinig ang kanyang desisyon, nakita niyang hindi kasiyasiya ang kanyang tugon at kaya, tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon. Bilang resulta, kinuha ng grupo ng mga mag-aaral sa pangalawang kurso na tinatawag na Sympathizer Alliance, sa pangunguna ni Mibo, ang broadcast room bilang protesta laban sa patuloy na diskriminasyon. Nais ni Mari na pangasiwaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng puwersa, habang pinapabor ni Jumanji ang mas mapayapang solusyon. Nakipag-usap si Tatsuya Shiba kay Mibo at tinitiyak sa kanya na bukas sila sa mga talakayan at ginagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. Nang lumabas ang grupo mula sa broadcast room, pinipigilan sila ng komite. Gayunpaman, si Mayumi ay namagitan at pinakawalan sila, na nagpapahayag ng pagnanais na makipag-negotiate kay Mibo. Sa kasamaang palad, ang mga negosasyon ay huminto dahil hindi nila matukoy ang mga kinakailangang pagbabago upang maalis ang diskriminasyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mayumi ang isang pampublikong debate, sa paniniwalang ang mas malawak na pangkat ng mag-aaral ay dapat nakasangkot sa paggawa ng desisyon. Samantala, nadatnan ni Tatsuya Shiba si Mizuki na nakikipag-usap kay Kino, na tila sobrang assertive sa kanya. Ang kanilang guro ay nagbibigay sa kanila ng isang maikling kasaysayan ni Kino, na nagpapakita na ang kapatid ni Kino ay namumuno sa Japanese branch ng Blanche. Nang sumunod na araw, naganap ang inaasahang debate, at matagumpay na napagtagumpayan ni Mayumi ang mga estudyante, na epektibong natapos ang protesta. Gayunpaman, sa gitna ng mga pagdiriwang, ang paaralan ay biglang tinutukan ng isang pag-atake ng terorista. Matagumpay na napigilan ng paaralan ang pag-atake ng terorista, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay isang kaguluhan lamang. Ang tunay na intensyon ng mga umaatake ay magnakaw ng confidential na impormasyon mula sa Magic University na nakaimbak sa library ng paaralan. Nagawa ni Tatsuya Shiba na kontrahin ang mga nanghihimasok sa silid-aklatan, nahuli si Mibo, na natalo ni Erika. Nang mahuli si Kino, gumamit sila ng Truth Serum sa kanya upang alisan ng cover ang lokasyon ng base ng Blanche.
Kasunod nito, binisita nila si Mibo sa ospital kung saan ipinagtapat niya na nakaramdam siya ng diskriminasyon dahil kay Mari. Naalala niya ang isang pangyayari kung saan hiniling niya kay Mari na magsanay kasama niya, ngunit tumanggi si Mari dahil ang mga kakayahan ni Mibo ay higit pa sa kanyang sarili. Gayunpaman, mali ang interpretasyon ni Mibo sa mga salita ni Mari, mali ang pag-aakalang sinabi ni Mari na si Mibo ay hindi kapareho sa kanya. Kinomfort siya ni Tatsuya Shiba at nagpa siya na puksain ang natitirang mga miyembro ng Blanche ng mag-isa. Iniisip ni Mibo na ginagawa niya ito para sa kanya, ngunit ipinahayag niya na hindi niya papayagan ang mga mapanganib na tao sa paligid ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang mga kaibigan at kapatid na babae ay nagpipilit na tulungan siya. Matapos matuklasan ang lokasyon ng pinagtataguan ng Blanche, naghanda sila sa pag-atake laban sa kanila. Si Kirihara, na may nararamdaman para kay Mibo, ay nagpa siya na sumali rin sa operasyon. Bago dumating sa hideout, ini-strategize nila ang kanilang plano ng aksyon. Sina Tatsuya Shiba at Miyuki ay nakatagpo ng ilang miyembro ng Blanche, kabilang ang kapatid ni Kino na si Hajime, na nagpaabot ng imbitasyon para sa kanila na sumali sa kanyang layunin. Sinubukan ni Hajime na i-hypnotize si Tatsuya Shiba gamit ang magic, ngunit tinutulan ito ni Tatsuya Shiba, na pagtanto na ang parehong paraan ay ginamit kay Mibo. Habang tumatakas si Hajime, hinabol siya ni Tatsuya Shiba, na iwan si Miyuki para hawakan ang mga natitirang miyembro ng Blanche. Siya ay nagwagi, pinagyelo ang lahat ng kanyang mga kalaban halos sa punto ng kamatayan. Kahit na gumamit ng jamang spell, nananatiling hindi apektado si Tatsuya Shiba, mahusay na nakikipagharap sa mga miyembro ng Blanche. Habang sinusubukang tumakas ni Hajime, pumasok si Kirihara at pinutol ang kanyang braso, na epektibong tinapos ang kanyang pagtakbo. Nang maglaon, nang bisitahin ni Tatsuya Shiba si Mibo sa ospital, ipinaalam niya sa kanya na hindi sila haharap sa pag-uusig, dahil natukoy na sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng kontrol sa isip. Ang ama ni Mibo ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Tatsuya Shiba para sa pagliligtas sa kanyang anak na babae at kinikilala niya na alam niya ang mga lihim na ugnayang militar ni Tatsuya Shiba ngunit nangako na ilihim ito. Habang pauwi, binanggit ni Miyuki na hindi kailangan ni Tatsuya Shiba na pumasok sa high school para lang sa kanya. Gayunpaman, pinatitiyak niya ang kanyang sarili, pinatunayan ang kanyang kasiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay. Pagbabalik sa kanilang rehimeng pagsasanay kasama ang kanilang sensei bilang paghahanda para sa nalalapit na kompetisyon sa siyam na paaralan na gaganapin sa Fuji, sina Tatsuya Shiba at Miyuki ay sinalubong ni Haruka, ang tagapayo ng paaralan, na nagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang investigador ng pulisya. Ipinangako ni Tatsuya Shiba ang kanyang paghuhusga, sa kondisyon na ipaalam niya sa kanya ang anumang potensyal na banta ng terorista na nalalapit sa abot tanaw. Sa isang pag-uusap sa tanghalian, nakita ni Tatsuya Shiba ang kanyang sarili na iniimbitahan na sumali sa mga teknikal na kawani na sumusuporta sa koponan ng paaralan sa kompetisyon. Sa una, nag-aalangan siyang tanggapin dahil sa kanyang weed status, ngunit nakumbinsi siya ng hilingin sa kanya ni Miyuki na panatilihin ang kanyang competitive na CAD. Ang talakayan ay lumipat sa isang nabigong research paper sa magic ng paglipad, at hinanap ni Mayumi ang pananaw ni Tatsuya Shiba sa bagay na ito. Nagtataka siya sa lahat ng igiit niya na ang kabiguan sa paggawa ng flying magic ay nagmula sa isang kakulangan sa pag-unawa sa mga spelling na kanilang ginagamit. Kasunod nito, opisyal na itinalaga si Tatsuya Shiba sa technical staff ng kompetisyon. Ang ilang blooms ay nagreklamo tungkol sa desisyong ito, na humahantong sa takda na si Tatsuya Shiba ay dapat sumailalim sa isang pagsubok. Pagkatapos ipakita ang kanyang mga mahusay na kasanayan sa pamamagitan ng manu-manong pagdoble sa natatanging CAD na mga detalye ni Kirihara sa isang mapagkompetensya, tinanggap siya sa koponan. Nang maglaon ng gabing iyon, nakatanggap si Tatsuya Shiba ng tawag mula kay Major Kazama ng militar, na nagpapayo sa kanya na manatiling alerto sa panahon ng kompetisyon dahil sa presensya ng Nohe Dragon, isang kilalang internasyonal na sindikato ng krimen. Sa isang pambihirang gawa, matagumpay na na-engineer ni Tatsuya Shiba ang isang bagong CAD na may kakayahang flight magic, isang gawain na dating itinuturing na imposible. Hiniling niya kay Miyuki na subukan ang groundbreaking device at iminumungkahi na pumunta sila sa kumpanya ng kanilang pamilya para sa mas malawak na pagsubok. Sa kanilang day off, nagpa siya sina Tatsuya Shiba at Miyuki na bisitahin ang direktor ng kanilang kumpanyang pag-aari ng pamilya. Ipinakita ni Tatsuya Shiba ang prototype ng flying CAD. Si Tatsuya Shiba at ang direktor ay ang aktwal na mga individual sa likod ng maalamat na Taurus Silver. Si Taurus, ang direktor, ay dalubhasa sa hardware, samantalang si Tatsuya Shiba, na kilala bilang Silver, ay isang software engineering wizard. Sa labas ng mundo, si Taurus Silver ay isang hindi kilalang tao, ngunit sa totoo lang, ito ay ang synergy ng kanilang pinagsamang pagsisikap. Matagumpay nilang sinubukan ang lumilipad na CAD ngunit napag-alaman na nakakaubos ito ng enerhiya ng gumagamit. Dahil dito, tinatalakay nila ang mga potensyal na pagpapahusay upang gawing mas na-access at madaling gamitin ang magic para sa pangkalahatang publiko. Paglabas nila ng kumpanya, hindi inaasahang nakasalubong nila ang kanilang ama at ang kanilang tiyuhin na si Aoki. Binanggit ni Aoki na si Miyuki ay aakyat sa posisyon ng susunod na pinuno ng angkan.
Sa kabaligtaran, si Tatsuya Shiba, sa kabila ng pagiging panganay, ay inilipat sa katayuan ng isang bodyguard lamang sa loob ng pamilya. Nang iniinsulto ni Aoki si Tatsuya Shiba, gumanti siya sa pagsasabing ang pagmamaliit sa kanya ay katumbas ng pang-iinsulto sa kanyang tiyahin at sa kanyang ina. Sinabihan ng kanyang ama si Tatsuya Shiba na huwag magtanim ng galit sa kanyang ina. Gayunpaman, inamin ni Tatsuya Shiba na hindi niya kayang magtago ng ganoong damdamin dahil wala siyang emosyon. Bumalik sa paaralan, ang mga kinatawan para sa paparating na kompetisyon ay ipinakilala bago sila umalis. Saka sila sumakay ng bus papuntang Fuji. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kotse ang bumangga sa isang sementadong rails at dumulas sa daanan ng kanilang bus. Sa panahon ng krisis, ginamit ni Miyuki at Jumanji ang kanilang mga kasanayan upang protektahan ang mga estudyante sa bus. Ginagamit ni Miyuki ang kanyang mahika upang mapatay ang apoy, habang si Jumanji ay nagtatayo ng mahiwagang pader upang ihinto ang sliding na kotse. Gayunpaman, si Miyuki lamang ang nakakaalam na ang kanyang kapatid na si Tatsuya Shiba ay may mahalagang papel din sa pagsagip, na maingat na inalis ang mga protective spell sa sasakyan. Sa pag-abot sa Fuji, nagsimulang magduda si Hitori sa kanyang mga kakayahan, lalo na't napatunayang mas epektibo si Miyuki kaysa sa kanya sa insidente ng sasakyan. Gayunpaman, binigyan siya ni Kirihara ng katiyakan, na inihayag ang kanyang paniniwala na si Tatsuya Shiba ay malamang na nahaharap sa kamatayan sa nakaraan at na ang magkapatid ay malayo sa karaniwan. Sa isang pakikipag-usap kay Miyuki, ipinahayag ni Tatsuya Shiba ang kanyang hinala na ang aksidente sa sasakyan ay talagang isang sinasadyang pag-atake na ginawa ng driver. Kasunod ng setup para sa kompetisyon, ang mga mag-aaral ay iniimbitahan sa siyam na paaralan na kompetisyon sa hapunan. Dumalo sa kaganapan ng direktor ng Magic Association, si Kudo, na nagpasya na subukan ang mga kakayahan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang mahina, ngunit malawakang mahika. Medyo nadismaya siya ng 5 estudyante lang, kabilang si Tatsuya Shiba, ang nakatuklas nito. Pagkatapos ay naghahatid si Kudo ng isang talumpati na tumatalakay sa kinabukasan ng mga salamangkero na ito. Samantala, si Mikihiko, na nasa kaganapan bilang isang manunood, ay napansin ang pagkakaroon ng mga nanghihimasok at nagtatangkang harapin sila. Sa kabila ng kanyang matapang na pagsisikap na harapin ang tatlong nanghihimasok, napunta siya sa panganib at naligtas mula sa isang putok ng baril ni Tatsuya Shiba. Nagulat si Mikihiko sa katumpakan ng mga interbensyon ni Tatsuya Shiba sa panahon ng panghihimasok. Pakiramdam niya ay nalulumbay siya dahil muntik na siyang masugatan at kailangang iligtas ni Tatsuya Shiba. Gayunpaman, hinihikayat siya ni Tatsuya Shiba, na nagpapaalala kay Mikihiko ng kanyang potensyal at kakayahan. Ibinunyag ni Tatsuya Shiba na alam niya ang mga alalahanin ni Mikihiko tungkol sa kanyang bilis ng spellcast, na nagpapaliwanag na ang mabagal na bilis ay bunga ng mga pagtatangka ni Mikihiko na itago ang kanyang mga spell. Sa kabila ng mga protesta ni Mikihiko, pinayuhan siya ni Tatsuya Shiba na alertuhan ang seguridad upang mahuli ang mga nanghihimasok. Ang kompetisyon ay magsisimula sa susunod na araw, na malinaw na inilatag ang mga patakaran. Nakatakda itong magtagal ng 10 araw at nahahati sa 2 seksyon, isa para sa mga freshmen at ang isa para sa mas may karanasang kakumpetensya. Ang first high school ay nagsusumikap na masigurado ang ikatlong sunod na tagumpay kasama si Mari na nakakuha ng madaling panalo sa unang round. Si Tatsuya Shiba ay ipinatawag sa isang pulong kasama ang mga kapitan ng militar at ang major, kung saan siya ay binalaan na manatiling alerto dahil sa posibilidad ng karagdagang pag-atake mula sa organisasyong No Head Dragon. Nagtagumpay si Mayumi sa paligsahan sa bilis ng pagbaril, na nakakuha ng perpektong marka. Pinangunahan ng tagumpay na ito ang kanilang paaralan na manguna sa leaderboard pagkatapos ng unang araw ng kompetisyon. Gayunpaman, ang ilang mga kakumpetensya mula sa kanilang paaralan ay hindi gumaganap ng hanggang sa tabla. Hiniling ng paaralan kay Tatsuya Shiba na pangasiwaan ang teknikal na suporta para sa ilang mga kakumpetensya sa kanyang off-day, isang gawain na tinatanggap niya sa kahilingan ni Miyuki. Nang maglaon, nag-aalok siya na samahan si Miyuki sa kanyang silid, ngunit iginiit niya na hindi niya kailangan, alam na siya ay bumubuo ng isang bagong weaponized integrated CAD. Gayunpaman, pinaliit ito ni Tatsuya Shiba, tinawag itong laruan lamang para sa pagsubok ng bagong teorya. Kinabukasan, tinulungan ni Tatsuya Shiba si Mayumi sa kanyang paghahanda para sa kanyang laban, na nagbabalak na tingnan ang iba pang mga kalahok pagkatapos. Gayunpaman, pinayuhan siya ng isa sa kanyang mga senior na estudyante na tumutok lamang kay Mayumi, na nag-aalok na alagaan ang iba pang mga kalahok para sa kanya. Matapos masigurado ni Mayumi ang walang hirap na panalo, si Tatsuya Shiba ay nagmamasid sa mga laban ng iba pang babaeng kakumpetensya. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, nananatiling nangunguna ang kanilang paaralan, higit sa lahat salamat sa sunod-sunod na tagumpay ng mga babaeng kalahok. Ang mga male contestant naman ay underperforming ng malaki. Para masungkit ng paaralan ang pangkalahatang panalo, dapat silang makakuha ng mga panalo sa hindi bababa sa 4 sa natitirang 6 na opisyal na laban. Sa pagbabalik sa kanyang silid, nalaman ni Tatsuya Shiba na ang bagong CAD na pinagtatrabahuhan niya ay natapos at naihatid.
Nang binisita siya ng kanyang mga kaibigan sa kanyang silid, nakikita niya ito bilang isang magandang pagkakataon para masubukan ni Leo ang bagong CAD. Ang bagong binuo na CAD ay nasa anyo ng isang espada, na nagtataglay ng isang natatanging tampok, maaari itong maghiwalay at pagkatapos ay muling kumonekta. Nang sinubukan ito ni Leo sa ilang mga dummies sa pagsasanay, naging matagumpay ang eksperimento. Kinabukasan, nakatakdang lumahok si Mari sa semi-finals ng Battleboard event. Sinimulan niya ang kompetisyon sa mataas na tono, ngunit mabilis na lumiliko ang mga bagay. Sa halip na bumagal habang lumiliko, bumibilis ang kanyang kalaban. Nang malapit ng magkabanggaan ang dalawang kalahok, hindi maipaliwanag na nawalan ng balanse si Mari. Bilang resulta ng sakuna, siya ay nasugatan at hindi gagaling hanggang sa matapos ang kompetisyon. Parehong pinaghihinalaan ni Mayumi at Tatsuya Shiba na may namagitan sa insidente at sinimulang suriin ito, kasama sina Mizuki at Miki. Ipinalagay ni Tatsuya Shiba na maaaring itago ng salarin ang kanilang sarili sa ilalim ng tubig upang maputol ang balanse ni Mari o gumamit ng spirit magic. Gayunpaman, dahil sa mahigpit na mga hakbang sa seguridad na ipinatupad, pinalalabas nila ang unang teorya. Kinumpirma ni Miki na posible na mag-cast ng spirit magic ilang oras o kahit na mga araw ng maaga kung ang heograpiya ng lugar ay alam na, ngunit ang lakas ng spell ay makabuluhang makompromiso. Ang isang huling posibilidad na kanilang isinasaalang-alang ay ang CAD ng ibang kalahok sa insidente ay pinakialaman. Ang pinsala ni Mari at ang kasunod na pag-alis sa kompetisyon ay naglagay sa paaralan sa isang kritikal na posisyon. Upang makakuha ng panalo sa kompetisyon, kailangan na nilang manalo sa mga kaganapan sa Miragebat at Monolith Code. Ngunit nahaharap sila sa isang dilema dahil hindi sila nag-ayos ng backup para kay Mari, na nakatakdang lumahok sa event ng Seniors Miragebat. Naiwan na walang ibang alternatibo, nagpasya silang hayaan si Miyuki na punan si Mari sa kompetisyon, kasama si Tatsuya Shiba bilang kanyang engineer. Samantala, inilalaan ni Tatsuya Shiba ang kanyang lakas sa pag-estratehiya at pagbibigay ng teknikal na suporta para sa iba pa niyang mga kakumpetensya. Ang kanyang pangako ay napakatindi na nagsimula pa siyang mag-imbento ng mga bagong magic spells upang magarantya ang kanilang tagumpay. Pinapanatili ng First High School ang nangungunang posisyon nito sa kompetisyon, higit sa lahat dahil sa teknikal na kadalubhasaan at estratehikong pagpaplano ni Tatsuya Shiba. Gayunpaman, pinili ni Tatsuya Shiba na huwag kumuha ng kredito para sa magic spell na kanyang binuo, sa isang bid upang maiwasang maakit ang atensyon ng kanyang pamilya. Tinanong ni Miyuki si Tatsuya Shiba tungkol sa kanyang pagtanggi na tanggapin ang pagkilala para sa bagong magic na kanyang ginawa. Bilang tugon, ibinunyag ni Tatsuya Shiba na iginagalang niya ang kagustuhan ng kanyang tiyahin, dahil ayaw niyang matuklasan ng Magic University ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Silver. Ipinagtapat pa niya kay Miyuki na wala siya sa posisyon para pabagsakin ang kanyang tiyahin sa ngayon. Bagamat kumpiyansa siyang matatalo siya sa direktang paghaharap, alam niyang hindi siya tatanggapin ng iba pang pamilya bilang kanilang pinuno. Dito, muling pinatunayan ni Miyuki ang kanyang walang pag-aalinlangan na suporta para sa kanya, nangako na laging nasa tabi niya. Sa kanyang paggaling mula sa ospital, nagpasya si Mari na i-root sina Miyuki at Tatsuya Shiba. Naglalayag si Miyuki sa isang round sa kompetisyon ng Pillar Break ng madali, gamit ang advanced na Inferno spell. Ang lahat ng mga kalahok na suportado ni Tatsuya Shiba ay nagtatapos sa pagwawagi sa kani-kanilang mga kaganapan, na nakakuha sa kanya ng malawakang papuri para sa kanyang natitirang mga kasanayan sa engineering. Gayunpaman, ang mga parangal na ito ay pumukaw ng sama ng loob kay Morisaki. Nangako siyang ipakita na ang blooms ay mas mataas kaysa sa weeds. Habang papunta sa event ni Miyuki kasama niya, nag-cruise ang landas ni Tatsuya Shiba kina Masaki at George mula sa Third High School. Kinikilala ni George si Tatsuya Shiba bilang ang pinakamatalinong inhinyero na lumahok sa kompetisyong ito. Samantala, ipinahayag ni Masaki ang kanyang nais na makipagkompetensya laban kay Tatsuya Shiba, ngunit dahil gumaganap lamang si Tatsuya Shiba bilang isang engineer, nilayo ni Masaki na higitan ang pagganap ng mga kalahok sa ilalim ng patnubay ni Tatsuya Shiba. Ipinaalam ni Mayumi sa tatlong batang babae na tinuturuan ni Tatsuya Shiba, na hindi nila kailangang labanan ng isa't isa sa Pillar Break event. Lahat sila ay makakabahagi sa podium. Gayunpaman, si Shizuko ay sabik na hamanin si Miyuki, isang alok na tinanggap ni Miyuki. Sa kasamaang palad, si Shizuko ay ganap na na-outclassed sa face-off at nauwi sa luha, inamin na ang kanyang kapangyarihan ay mahina laban kay Miyuki. Pagbalik sa kanyang silid, sinasalamin ni Tatsuya Shiba ang mga kahangahangang tagumpay ni Masaki at George, ang isa ay isang batikang veterano sa larangan ng digmaan, ang isa naman ay isang kahangahangang nagpatunay sa pagkakaroon ng cardinal codes, isang konsepto na dating teoretikal. Inaasahan niya na malamang na matatalo si Morisaki laban sa mga kakilakilabot na kalaban, kung isa sa alang-alang ang kapangyarihan ni Masaki na nahihigitan ang sinumang mag-aaral sa first year sa kanyang paaralan. Kinabukasan, nalaman ni Tatsuya Shiba na si Morisaki at ang kanyang koponan ay tinambangan ng isang ipinagbabawal na spell, na nagdulot ng mga pinsala at naging dahilan upang hindi sila makalaban.
Maaaring kailanganin ng first high na i-forfeit ang laban, ngunit ibinahagi ni Mayumi na si Jumanji ay nakikipagnegosasyon sa mga organizer ng kompetisyon. Pinaghihinalaan niya na may nagtatangkang sirain ang kanilang paaralan. Ibinunyag ni Tatsuya Shiba ang kanyang pakikipagtagpo sa mga miyembro ng No-Head Dragon na natalo niya ilang araw ang nakalipas. Habang ang first high ay nagwagi sa isa pang freshman na Miragebat event, hindi nila masisiguro ang isang pangkalahatang tagumpay maliban kung sila ay lumahok sa kaganapan ng Monolith Code. Sa kaganapang ito, narinig ni Azusa ang mga pag-uusap na nagmumungkahi na ang mga mentee ni Tatsuya Shiba ay gumagamit ng napakatumpak at mahusay na mga magic activation spell, isang bagay na ang Taurus Silver lang ang posibleng makakamit. Ikinonekta ang mga tuldok sa mga bagong magic spell at lahat ng kanyang mentee, napagtanto niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Tatsuya Shiba. Pagkatapos ng kaganapan, isang pulong ang ipinatawag sa First High School. Doon, iminungkahi ni Mayumi na si Tatsuya Shiba mismo ay lumahok sa kaganapan. Sa kabila ng unang pagtanggi, si Tatsuya Shiba ay hinikayat ni Jumanji na sumang-ayon. Hiniling sa kanya na piliin ang kanyang dalawang kasamahan sa koponan, at pinili niya sina Miki at Leo, dahil pamilyar siya sa kanilang mga kakayahan at naobserbahan mismo ang kanilang pagsasanay. Si Leo at Miki ay kusang loob na sumang-ayon na lumahok sa kaganapan, at si Tatsuya Shiba ang nagsagawa ng kanyang sarili na ipaliwanag ang tuntunin sa kanila. Gumagawa siya ng isang matalinong diskarte, na nagtuturo kay Leo na gamitin ang kanyang bagong nakuha na weapon integrated CAD na maaaring ihiwalay at muling ikabit. Ito ay isang matalinong hakbang, dahil ipinagbabawal ng kompetisyon ang direktang pisikal na pag-atake. Habang nagsisimula ang kaganapan at nagsimulang makipaglaban ang mga koponan, ang paggamit ni Tatsuya Shiba ng Gram Demolition, isang napakalakas na counter magic, ay nakagulat sa lahat. Sa kabila nito, nagtagumpay sila sa 4th High School, kahit na sinuri ni George ang mga taktika ni Tatsuya Shiba. Napagpasyahan ni George na habang ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Tatsuya Shiba ay nasa top tier, ang kanyang mahiwagang kakayahan ay medyo kulang, maliban sa kanyang Gram Demolition spell. Kumbinsido dito, nakikita ni George ang kanilang tagumpay bilang isang foregone conclusion. Nagagawa rin ng first high school na malampasan ang second high school. Habang pinagmamasdan ni Tatsuya Shiba ang sagupaan ng third high laban sa 8th high school, inaakala niya na gusto nila ng head-on confrontation. Kasunod ng tagumpay ng first high laban sa 9th high, naghahanda sila para harapin ang koponan ni Masaki at George. Dahil sa kalupaan ng battleground at ang maliwanag na kawalan ni Tatsuya Shiba ng anumang iba pang espesyal na spell maliban sa Gram Demolition, ipinapalagay nila na si Tatsuya Shiba ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo. Inabutan ni Tatsuya Shiba ng tig-isang robe sina Leo at Miki. Ang mga ito ay hindi ordinaryong robe, espesyal na idinisenyo ang mga ito na may mga mahiwagang bilog na hinabi sa tela, na idinisenyo upang mapadali ang pagkakast ng mga mahika. Ibinunyag ni Tatsuya Shiba na ang isang kahinaan sa spell ni George ay nasa kanyang kawalan ng kakayahan na maglunsad ng isang pag-atake maliban kung ang kanyang kalaban ay nasa kanyang linya ng paningin. Bagamat ang setting ng labanan ay hindi partikular na nababagay sa paraan ng pakikipaglaban ni Tatsuya Shiba, nag-estratehiya siya ng isang plano na ginagamit ang pag-aayos ni Masaki sa kanya upang itagilid ang mga posibilidad na pabor sa first high. Bagamat inamin ni Tatsuya Shiba na ang pagdaig kina Masaki at George ay magiging isang mahirap na gawain, iginiit ni Miyuki na ang pagkatalo ay hindi isang opsyon para sa kanya. Napansin ni Masaki at George ang mga damit ngunit ipinagkibit-balikat ito bilang isang maliit na balakid. Nananatili silang matatag sa kanilang pananalig sa nalalapit na tagumpay. Naintriga kay Tatsuya Shiba, nagpasya si Kudo, ang pinuno ng 10 mahiwagang pamilya, na saksihan ang face-off sa pagitan ng first high at third high. Nagsimula ang labanan kasama sina Masaki at Tatsuya Shiba na nag-square laban sa isa't isa. Samantala, hinihinuha ni George na binago ni Tatsuya Shiba ang kanyang mga spell sa loob lamang ng 2 oras. Sinubukan ni George na sumali sa laban, ngunit pinigilan ni Miki ang kanyang pagsulong. Inilihis ni Masaki ang kanyang atensyon upang tulungan si George, na nagbibigay kay Tatsuya Shiba ng isang kritikal na window ng pagkakataon upang makalapit. Nagulat sa kalapitan ni Tatsuya Shiba, si Masaki, sa isang gulat, ay nagpakawalo ng isang nakamamatay na pag-atake kay Tatsuya Shiba, sa gayon ay lumalabag sa mga patakaran. Ginamit ni Tatsuya Shiba ang kanyang nangungunang kakayahan upang lansagin ang mga magic circle na ginawa ni Masaki ngunit hindi nito na-neutralize ang dalawang bilog. Ang nagresultang pagsabog ay malakas, na nagdulot kay Tatsuya Shiba ng maraming pinsala, bali ng mga buto, at panloob na pagdurugo. Dahil dito, ginamit ni Tatsuya Shiba ang kanyang lihim na kasanayan sa mahika, ang regrowth. Ang kakaibang magic na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang ibalik ang kanyang pisikal na estado kung ano ito 24 na oras ang nakalipas. Biglang nabuhayan ng loob, mabilis na bumangon si Tatsuya Shiba at pinitik ang kanyang mga daliri na puno ng mahika, pinabagsak si Masaki. Ang isang nalilitong Mayumi ay naiwang nagtatanong kung paano nakaligtas si Tatsuya Shiba sa gayong mapangwasak na pag-atake.
Ipinaalala ni Jumanji sa kanya ang kahusayan ni Tatsuya Shiba sa sinaunang martial arts at mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Napagmasdan ng Major na ginamit din ni Tatsuya Shiba ang flashcast technique, isang paraan na nagbibigay daan sa gumagamit na maalala ang pagkakasunod-sunod ng activation mula sa memorya, sa gayon ay tinatanggihan ang anumang oras ng activation para sa kanyang magic. Kahit na si Tatsuya Shiba ay nakikipagbuno sa mga epekto ng pag-atake ni Masaki, nagtagumpay si Miki kay George. Nagtagumpay din si Leo na talunin ang pangatlong miyembro mula sa third high, sa gayon ay nakakuha ng panalo para sa first high sa event. Isang panalo na lang ang first high school para manalo sa pangkalahatang kompetisyon, ngunit ang Nohe Dragon na grupo ay lalong nagiging desperado. Gumagawa sila ng isang mapanganib na desisyon na gumamit ng karahasan, walang pakialam sa mga potensyal na casualty, hanggat maaari nilang ihinto ang kompetisyon. Naghinala si Tatsuya Shiba na muling mag-aatake ang grupong Nohe Dragon at determinado siyang panatilihing ligtas si Miyuki. Sa pagsisimula ng kaganapan ng freshman na Mirage Bat, ginagamit ni Mizuki ang kanyang mga natatanging kakayahan sa visual para mabantayan ang anumang hindi pangkaraniwang aktibidad. Sa panahon ng kaganapan, ang kinatawan ng first high, si Hirakawa, ay biglang nalaman na hindi niya magamit ang kanyang CAD device at nahulog ng matindi. Nakita ni Mizuki ang abnormal na paglabas ng mga espiritu mula sa CAD ni Hirakawa at agad na ipinaalam kay Tatsuya Shiba, na mabilis na naiintindihan ang pinagbabatayan na issue. Sinuri ni Tatsuya Shiba ang CAD ni Miyuki upang mahanap ang mga bakas ng isang virus. Nagiging malinaw sa kanya na ang isa sa mga miyembro ng kawani ay pinakikialaman ang mga CAD device. Sinubukan niyang tanungin ang kainahinalang empleyado, ngunit ang kanyang interogasyon ay nag-ambala ni Kudo. Dinadala ni Tatsuya Shiba ang sitwasyon sa atensyon ni Kudo, na nagpapatunay sa mga hinala ni Tatsuya Shiba at tinitiyak sa kanya na haharapin niya ang bagay na iyon. Sa panahon ng kaganapang Mirage Bat, napagmasdan ni Tatsuya Shiba na sa kabila ng kahangahangang kakayahan ni Miyuki, siya ay nahihirapan na makakuha ng pangunguna sa unang round. Sa pahinga, nagtanong si Miyuki kung magagamit niya ang lumilipad na CAD. Sa isang nakakapanatag ng ngiti, binigyan siya ni Tatsuya Shiba ng go-ahead. Habang nagsisimula ang huling round, nananatili pa rin si Miyuki sa lugar. Bigla niyang inactivate ang CAD at nagsimulang lumutang sa himpapawid, na ikinatarante ng mga kalahok at mga manunood. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ikinonekta nila ang mga tuldok at napagtanto na ginagamit niya ang flying magic na ginawa sa publiko ilang araw na ang nakalipas. Ang madla ay lumipat mula sa isang estado ng kawalang paniwala tungo sa lubos na pananabik. Sa kanyang pambihirang pagganap, walang kahirap-hirap na nakamit ni Miyuki ang tagumpay, na nakamit ang halos perpektong marka. Ngunit ang resultang ito ay hindi nakalulugod sa grupong Nohe Dragon. Nang mapagtanto nila na ang kanilang pagtatangka na isabotahe ang CAD ni Miyuki ay hindi nagtagumpay, nagplano sila na saktan ang mga manunood upang makonsela ang kompetisyon. Sa kabutihang palad, ang kanilang plano ay nabigo ng militar na lihim na nagpapanatili ng pagbabantay sa kaganapan. Nang nagsimula na ang huling round ng Mirage Bat event, ginagamit ng lahat ng kakumpetensya ang lumilipad na CAD. Mukhang ang mga reklamo ng mga paaralan tungkol kay Miyuki gamit ang advanced flying magic ay humantong sa hindi sinasadyang pag-leak ng organisasyon ng magic sequence pagkatapos itong suriin. Naniniwala ang mga kakumpetensya na malalampasan nila si Miyuki gamit ang impormasyong ito, ngunit hindi nila alam na ang flying magic sequence ay hindi pa na-optimize at gumagamit ng malaking halaga ng mahiwagang enerhiya. Sa huli, si Miyuki lang ang may sapat na magic reserves para makayanan ang mataas na konsumo ng enerhiya, na nagbibigay daan sa kanya na manalo sa event. Tuwang-tuwa ang mga mag-aaral at ipinagdiwang na ang kanilang pagkapanalo, kahit na may isang kaganapan pa. Gayunpaman, kapansin-pansing wala si Tatsuya Shiba. Hiniling niya kay Haruka na subaybayan ang lokasyon ng grupong Nohe Dragon, tinitiyak sa kanya na gusto lang niyang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Pansamantala, nakipagkita si Kudo kay Major Kazuma at hiniling na sumali si Tatsuya Shiba sa kanyang hanay, na binanggit na siya ang naging tagapagsanay ng ina at tiya ni Tatsuya Shiba. Ipinahayag ni Kudo ang kanyang pag-aalala na ang angka ng Yotsuba ay nagiging labis na makapangyarihan, hanggang sa posibleng magkaroon sila ng kontrol sa 10 Master Clan. Napagtanto niya na magkaparehong makapangyarihan sina Tatsuya Shiba at Masaki, tinitingnan sila bilang mga asset militar ng Japan sa hinaharap. Gayunpaman, pinabulaanan ito ni Kazuma, na inihayag na ang angka ng Yotsuba ay nakakagulat na walang interes kay Tatsuya Shiba. Itinutuwid din niya ang palagay ni Kudo tungkol sa maihahambing na kapangyarihan ni Tatsuya Shiba at Masaki, na nilinaw na mas malakas si Tatsuya Shiba kaysa kay Masaki. Inihalin tulad niya si Masaki sa isang tangke, habang si Tatsuya Shiba, kasama ang kanyang maraming pananggalang upang ikulong ang kanyang tunay na kapangyarihan, ay maihahambing sa isang nuclear weapon. Gamit ang impormasyong nakuha niya, nahanap ni Tatsuya Shiba ang grupong Nohe Dragon at tinapos silang lahat, na nag-iwan lamang ng isa. Inusisa niya ang nakaligtas at nalaman na ang isang taong nagngangalang Sun ang pinuno ng Nohe Dragon. Kinabukasan, nakipagpulong si Tatsuya Shiba sa Major, na nagpahayag na ang grupong Nohe Dragon ay nagbibigay ng sorcery boosters.
Ang Major ay nagpaliwanag na ang mga booster na ito ay illegal dahil ang mga ito ay ginawa gamit ang utak ng isang salamangkero. Kasabay nito, ibinahagi ni Mayumi kay Jumanji na ang mga pinuno ng 10 Master Clans ay nabalisa matapos masaksihan ang laban ni Tatsuya Shibo laban kay Masaki. Hinihimok nila si Jumanji na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan sa huling laban. Si Jumanji ay nagwagi sa huling round, na nag-iisang nakakuha ng kampyonato para sa first high habang malapit nang magsara ang kompetisyon. Sa panahon ng pagsasara ng seremonya, iminungkahi ni Jumanji na dapat sumali si Tatsuya Shibo sa hanay ng 10 Master Clans sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Mayumi. Ipinaliwanag niya na ang mga angkan ay nababagabag dahil si Tatsuya Shibo, na inaakala nilang hindi gaanong mahalaga, ay nagawang talunin si Masaki, na itinuturing na susunod na pinuno ng mga angkan. Pagkatapos nilang bumalik sa paaralan, ang mga bagong miyembro para sa Student Council ay inihalal at si Miyuki ang naging Vice President. Sa kabilang banda, inilalaan ni Tatsuya Shibo ang kanyang oras sa pag-aaral ng Philosopher's Stone, na interesado sa kakayahang mag-imbak ng mga magic sequence. Ibinahagi niya kay Miyuki na ang kanyang kamakailang tagumpay sa paglikha ng flying magic ay nagbigay inspirasyon sa kanya na isaalang-alang ang pagbuo ng nuclear fusion reactor upang makabuo ng enerhiya. Tapos ay inihayag ni Miyuki na nais ni Ichihara na makausap siya. Pinuntahan ni Tatsuya Shibo si Ichihara, na humiling sa kanya na lumahok sa isang nalalapit na kompetisyon sa thesis sa high school. Ang patimpalak na ito, na nagaganap sa Yokohama, ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang mga makabagong ideya. Nang malaman na ang paksa ng pananaliksik ni Ichihara ay malapit na nakaayon sa kanyang kamakailang pag-aaral, nagpa siya si Tatsuya Shibo na lumahok sa kompetisyon. Sa kanilang pag-uwi, sina Tatsuya Shibo at Miyuki ay nakatagpo ng isang hindi inaasahang bisita, ang kanilang madraste na si Sayuri. Sinubukan ni Sayuri na hikayatin si Tatsuya Shibo na huminto sa pag-aaral at magtrabaho ng full-time bilang Taurus Silver para sa kanilang kumpanya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Tatsuya Shibo, iginiit ang kanyang tungkulin na protektahan si Miyuki. Pagkatapos ay ipinakita ni Sayuri kay Tatsuya Shibo ang isang sample ng isang relic na nakuha niya mula sa mga puwersa ng depensa at hiniling sa kanya na suriin at kopyahin ito. Naguguluhan si Tatsuya Shibo kung bakit gustong i-duplicate ng mga puwersa ng depensa ang relic na ito, lalo na kung isa sa alang-alang ang hamon na ibinibigay nito. Inihayag ni Sayuri na ang relic ay may kakayahang mag-imbak ng mga magic sequence. Nadismaya nang tumanggi si Tatsuya Shibo na bumalik sa punong tanggapan kasama niya, bumangon si Sayuri at sinundan siya ni Tatsuya Shibo. Siya ay tinambangan ng mga lalaking nagnanais na nakawin ang relic, ngunit si Tatsuya Shibo ay namagitan at iniligtas siya. Sa labanan, nabaril siya ngunit ginagamit ang kanyang regrowth magic upang pagalingin ang sarili at makuha ang kalamangan. Pagka-uwi, nakipag-ugnayan si Tatsuya Shibo sa Major upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-atake at upang imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Habang nagpapahinga, dinalhan siya ni Miyuki ng kape at nagtanong tungkol sa kahilingan ni Sayuri. Ipinakita sa kanya ni Tatsuya Shibo ang relic at ipinaliwanag ang potensyal nito. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na subukang kopyahin ang relic sa kabila ng mga komplikadong kasangkot. Ibinahagi ni Mayumi kay Tatsuya Shibo na ang paparating na thesis competition ay may potensyal na baguhin ang pananaw ng bansa, lalo na sa kung paano tinitingnan ang mga salamangkero. Sa halip na makita bilang mga kasangkapan lamang ng labanan, ang mga salamangkero ay maaaring makilala para sa kanilang mga intelektual na kontribusyon. Nakatanggap din si Tatsuya Shibo ng bagong impormasyon tungkol sa tumataas na organisasyong kriminal sa lungsod mula kay Haruka. Binanggit niya ang ilang hindi autorisadong pagpasok sa bansa sa Yokohama at Yokosuka. Nalaman ni Tatsuya Shibo na ang timing ng mga entry na ito ay masyadong maginhawa upang maging isang pagkakataon na pinaghihinalaang may koneksyon sa thesis competition. Di nagtagal, napagtanto ni Tatsuya Shibo at ng kanyang mga kaibigan na sila ay nasa ilalim ng pagbabantay at nagpa siya na harapin ang taong nag-espiya sa kanila. Kapansin-pansin, pinapayagan ni Tatsuya Shibo ang espiya na makatakas. Ang Asian Alliance ay nagpatuloy sa pagmamasid kay Tatsuya Shibo at sa kanyang grupo, ngunit ang kanilang mga pagtatangka ay hindi napapansin. Iniisip ni Mikihiko na ang mga espiya na ito ay mga dayuhang operatiba, hindi mga lokal. Samantala, ang dalawang opisyal na nag-iimbestiga sa mga pangyayaring ito ay nakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng militar upang ibahagi ang kanilang mga natuklasan. Sa isang hiwalay na insidente, nagawa ni Erika at Leo na ma-corner ang isa sa mga espiya at tanungin siya. Ipinakilala ng espiya ang kanyang sarili bilang si Jiro Marshall, isang iligal na immigrant. Ipinaliwanag niya na ang kanyang misyon ay tiyakin na ang mga mahiwagang teknolohiya na binuo ng mga mag-aaral ng Magic High ay hindi makakarating sa silangan. Nariyan siya upang ihinto ang anumang potensyal na pagnanakaw ng mga teknolohiyang ito. Ngunit nagawa ni Jiro na makatakas sa kanilang pagkakahawak, tinutukan ng baril si Erika sa proseso. Gayunpaman, si Jiro ay hindi nananatiling malaya ng matagal. Si Lou, isang operatiba na nagtatrabaho para sa Asian Alliance, ay tinapos si Jiro habang siya ay tumatakbo. Kinukumpleto ng Thesis Magic Team ang paunang yugto ng kanilang proyekto,
Sinusubukan ito upang matiyak na gumagana ito ayon sa nilalayon. Sa panahon nito, napansin ni Mibo ang isang estudyante sa first year na may hawak na wireless password cracker. Nang mapansin, tinangka ng babae na tumakas, at hinabol ni Mibo. Kasama sina Erika at Kirihara, naabutan ni Mibo ang babae. Nalaman nilang isa nga siyang espiya, at nalaman nilang Chika ang pangalan niya. Sinubukan ni Mibo na mga tuwiran sa kanya, ngunit gumanti si Chika sa pamamagitan ng paglalagay ng tear gas. Gayunpaman, nakialam si Leo at pinasuko siya. Samantala, si Sekimoto, isang miyembro ng disciplinary committee ng paaralan, ay nagpapakita ng medyo kahina-hinalang interes sa thesis project. Matapos mahuli si Chika, ang komite ng pagdidisiplina, na kinakatawan ni Chiyoda, ay nagtatanong sa kanya. Si Chika pala ay kapatid ng batang babae na nasugatan sa kaganapan ng Mirage Bat. At naging espiya si Chika dahil sa sama ng loob kay Tatsuya Shiba, na pinaniniwalaan niyang naging sanhi ng pinsala kay Hirakawa. Sa pagkilala sa tumataas na banta, nagpasya si Erika na sanayin si Leo sa mga nakamamatay na pamamaraan. Naniniwala siyang mas marami silang makakaharap na mga kaaway tulad ni Jiro sa hinaharap, at gusto niyang maging handa si Leo. Sa kabilang panig, si Zhao ay nagulat kay Chen tungkol sa paghuli kay Chika habang sina Erika at Leo ay nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay. Si Zhu Monji, na itinalaga bilang bagong General Commander ng mga puwersang panseguridad, ay nagsimula ng isang mahigpit na regimen sa pagsasanay para sa kanyang koponan. Ang pag-unawa sa pangangailangan para sa kadalubhasaan sa paglaban sa mga mahiwagang pagbabanta, humingi siya ng tulong kay Miki sa pagsasanay ng mga puwersa. Nakatanggap si Tatsuya Shiba ng babala mula sa kanyang master, na humihimok sa kanya na ibalik ang relic sa nararapat na lugar nito sa lalong madaling panahon. Samantala, habang papunta sina Tatsuya Shiba at Miyuki sa kanilang kumpanya, palihim silang sinusundan ng mga miyembro ng Asian Alliance. Pagdating nila sa FLT, nakita nila na ang mga sistema ng kumpanya ay pinapasok ng Alliance. Sa kabutihang palad, nagawa nilang pigilan ang cyber attack. Bumalik sa paaralan, sinubukan ni Tatsuya Shiba na magsagawa ng ilang pagdebug sa Robotics Club, ngunit ang silid ay biglang napuno ng sleeping gas. Sa kabutihang palad, isang robot na nagngangalang Pixie ang namagitan at iniligtas si Tatsuya Shiba. Si Sekimoto, na sinusubukang magnakaw ng confidential na impormasyon mula sa paaralan, ay nahuli ni Tatsuya Shiba at Chiyoda. Sabay-sabay na nakasalubong ni Mari si Naotsugo, ang nakatatandang kapatid ni Erika, sa gusali kung saan nakakulong si Chika. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang alarma na nagpapahiwatig ng kaguluhan sa ika-4 na palapag, kung saan matatagpuan si Chika. Nang makarating, nakita nila si Gangho, isang dating magic fighter na ngayon ay naging kriminal, na naglalayong patayin si Chika. Kinarap ni Naotsugo si Gangho, nagdulot ng pinsala, ngunit nakatakas si Gangho. Iniulat ni Tatsuya Shiba ang tangkang pagnanakaw sa kanyang kasamahan sa militar na nagpas siyang maglunsad ng investigasyon. Hiniling ni Tatsuya Shiba na bisitahin si Sekimoto sa detention ngunit tinanggihan ng student council. Gayunpaman, nag-aalok si Mari na samahan siya dahil plano rin nilang bisitahin ni Mayumi si Sekimoto. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, isang lalaking nagngangalang Zhao ang bumisita kay Chiaki at binura ang kanyang alaala sa Alliance. Ang detention center kung saan nakakulong si Sekimoto ay nasa ilalim ng panibagong pag-atake ni Gangho, na ang target ay si Sekimoto pa rin. Hiniling ni Mari kay Tatsuya Shiba na protektahan si Mayumi habang kinakaharap niya si Gangho. Si Gangho, gayunpaman, ay nilinlang si Mari at hinabol si Mayumi, ngunit napigilan ni Tatsuya Shiba na nagawang sugatan siya. Kasunod nito, pina-immobilize ni Mari si Gangho at dinala siya sa kustodiya. Nang maglaon, nakatanggap si Tatsuya Shiba ng salita mula kay Fujibayashi ng militar, na ipinaalam sa kanya na ang lahat ng miyembro ng Asian Alliance sa lungsod ay nahuli, maliban sa kanilang pinuno, si Chen, na nagawang makaiwas sa paghuli. Nakipagpulong si Joe kay Chen sa Yokohama, kung saan nakiusap si Chen sa kanya na i-secure ang paglaya kay Lugangho. Pumayag si Joe na tumulong ngunit nagtakda ng kondisyon na ang kanilang mga operasyon ay hindi dapat ikompromiso ang kaligtasan ng Chinatown. Samantala, si Tatsuya Shiba at ang kanyang mga kaibigan ay abalang naghahanda para sa thesis competition. Ibinunyag ni Tatsuya Shiba sa kanila na ang kompetisyon ay nakagawian na nakatarget para sa mga pag-atake bawat taon, at sa makatuwid, hinihiling niya ang kanyang mga kaibigan na mag-standby kung sakaling magkaroon ng emergency. In-update ni Fuji si Tatsuya Shiba na ang mobile suit, isang piraso ng kagamitang mahalaga para sa kanilang mga operasyon, ay handa ng gamitin. Higit pa rito, pinayuhan niya si Tatsuya Shiba na asahan ang posibleng pag-atake. Sa kompetisyon, sina Tatsuya Shiba at Miyuki ay nakatagpo ni Masaki, na naglilingkod sa unit ng seguridad para sa kaganapan. Sa ibang lugar, nagbigay ng babala si Fuji kay Haruka, na nagbabala sa kanya laban sa paghuhukay ng masyadong malalim sa mga gawain ni Tatsuya Shiba. Kalaunan ay natuklasan ni Fuji na si Gangho ay matagumpay na lumabas mula sa kanyang pagkakakulong. Nakarating ang balita kay Jumanji na si Sekimoto ay namanipula at nakontrol sa pag-iisip.
Bilang tugon sa paghahayag na ito, inutusan ni Jumanji ang lahat ng puwersang panseguridad na bigyan ang kanilang sarili ng mga bulletproof na jacket at panatilihin ang mataas na antas ng pagka-alerto. Nang first high na ang nag-present, maayos ang pagtanggap at successful ang presentation nila. Si George, isang miyembro ng Kalabang Koponan, ay kinikilala ang malaking kontribusyon ni Tatsuya Shiba sa thesis project habang mapaglarong idineklara na hindi sila madaling papayag na matalo. Gayunpaman, bago magawa ng third high ang kanilang presentasyon, ang thesis convention ay biglang inatake. Isang sasakyan na puno ng mga pampasabog ang bumangga sa control building ng convention, na nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga estudyante ay higit na inaatake ng isang underground ship na pag-aari ng kaaway na patuloy na naglulunsad ng mga rocket sa kanila. Sa kabila ng mabangis na pagsalakay, nagawa ni Tatsuya Shiba na putulin ang isa sa mga terorista, na nagpalakas ng loob sa mga estudyante na harapin ang iba pang mga umaatake. Si George, isa sa mga estudyante, ay humarap kay Tatsuya Shiba tungkol sa kanyang paggamit ng molecular divider attack, isang classified technique na kilala ng ilang piling tao. Si George ay naguguluhan sa kakayahan ni Tatsuya Shiba na gamitin ang pamamaraang ito, ngunit pinili ni Tatsuya Shiba na huwag makisali sa talakayan. Ginagamit ni Azusa ang kanyang mahika upang paginhawahin ang mga taong nataranta, habang dinidirekta ni Mayumi ang lahat patungo sa isang ligtas na paglikas. Kasunod nito, matagumpay na na-neutralize ni Tatsuya Shiba at ng kanyang mga kaibigan ang mga terorista at pumunta sa VIP conference room, sa pangunguna ng kanilang kaibigan na si Shizuko. Ang kanilang susunod na hakbang ay ang magtungo sa demonstration room upang burahin ang lahat ng data na nauugnay sa kanilang presentasyon. Dito, nakita nila sina Mayumi at Jumanji na nagtatrabaho na sa pag-aalis ng data. Hinulaan ni Tatsuya Shiba na ang mga mag-aaral na nakatakas sa daanan sa ilalim ng lupa ay malamang na mahaharap sa mas maraming pag-atake. Bilang pagtugon dito, ipinadala ni Jumanji sina Hattori at Soaki upang protektahan ang mga tumatakas na estudyante. Nagawa ni Tatsuya Shiba na hadlangan ang isa pang sasakyang may kargada na paputok, at hindi nagtagal, dumating na ang mga puwersang depensa ng militar. Ang lahat ng mga paghihigpit sa impormasyon kay Tatsuya Shiba ay inalis, at nalaman ng grupo ang tungkol sa kanyang mataas na posisyon bilang isang espesyal na tenyente sa militar. Itinalaga ng Major si Tatsuya Shiba sa isang misyon, na humihiling sa grupo na panatilihin ang pagiging confidential tungkol sa papel ni Tatsuya Shiba sa militar. Nagpapatuloy ang grupo sa kanilang evacuation procedure. Sa isang emosyonal na sandali, hinalikan ni Miyuki si Tatsuya Shiba sa kanyang noo, isang aksyon na nagtanggal ng selyo na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Habang tinatangka ni Masaki na akayin ang kanyang mga kaibigan sa kaligtasan, nagpakawala siya ng malupit na pag-atake sa mga teroristang humaharang sa kanilang daan, na nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak. Samantala, hinihingi ni Jumanji ang pag-aproba ni Fuji na magpatuloy sa Magic Association, ang Kento branch. Bilang pansamantalang pinuno ng pamilya Jumanji, pakiramdam niya ay tungkulin niyang protektahan ito. Sa pagsisikap na iligtas ang mga estudyante, inabot ni Shizuko at Mayumi ang kanilang mga ama upang ayusin ang mga helicopter para sa paglikas. Nagsuot si Tatsuya Shiba ng kanyang binagong kagamitan sa paglipad at pumasok sa labanan, isa-isang pinabagsak ang mga drone ng kalaban. Siya ay binibigyan ng mga utos na mag-rally kasama ang mga puwersa ni Yanagi sa lupa. Si Masaki, gayunpaman, ay hindi sumali sa pagsisikap sa paglikas at sa halip ay pumunta sa Magic Association, ang Kento branch, na handang lumaban. Habang hinihintay ng grupo ang mga rescue helicopter, nahaharap sila sa isang pagsalakay ng mga weaponized machine. Sa pakikipagkita kay Yanagi, nalaman ni Tatsuya Shiba na ang kanilang mga kalaban ay kabilang sa Great Asian Alliance. Di nagtagal, dumating ang mga rescue helicopter at dinala ang mga estudyante sa isang ligtas na lokasyon. Sa kabila ng pagtakas ng mga estudyante, patuloy pa rin ang mapanirang pagsalakay ng mga terorista. Gayunpaman, sina Masaki at Jumanji ay sumalungat sa kanilang mga pag-atake, na pinilit silang umatras. Sa gitna ng kaguluhang ito, natagpuan ni Kirihara at ng iba pang grupo ang kanilang sarili sa isang mapanganib na pag-ambush, na nagresulta sa brutal na pinsala sa binti ni Kirihara at binaril si Kei. Nang tila natalo ang lahat, pumasok si Miyuki at ni-neutralize ang mga umaatake. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Tatsuya Shiba, na gumagamit ng kanyang kakayahan sa regrowth para pagalingin sina Kirihara at Kei. Pinupuri si Miyuki para sa kanyang katapangan, lumipad si Tatsuya Shiba upang ipagpatuloy ang laban. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, si Tatsuya Shiba at ang kanyang mga puwersa ay nakakuha ng kalamangan at nagtagumpay laban sa kaaway. Ang mga kalaban na sundalo, na namangha sa kanyang napakalaking kapangyarihan, ay binansagan si Tatsuya Shiba bilang ang God of Destruction. Si Jumanji at mga miyembro mula sa Magic Association ay pinipilit ang kanilang kalamangan, na nagpilit sa mga tropa ng kaaway na umatras. Samantala, sa Chinatown, nakatagpo ni Masaki si Zhao, na tinurn over ang mga teroristang nakatakas kanina. Sakay ng rescue helicopter, si Kirihara at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang biglaang paggaling.
Nang tanungin nila si Miyuki kung paano sila pinagaling ni Tatsuya Shiba, ipinaliwanag niya ang kanyang kakaibang kakayahan, gumagamit si Tatsuya Shiba ng regrowth, isang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na ibalik ang sinumang tao sa kanilang pre-injury state kung ang sugat ay natamo sa loob ng huling 24 na oras. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay isang double-edged sword, ito ang dahilan kung bakit nakikipagpunyagi si Tatsuya Shiba sa iba pang mga anyo ng mahika, at sa tuwing gagamit siya ng regrowth, nararanasan niya ang mas matinding bersyon ng sakit ng biktima, 150 ulit. Siya ang tanging salamangkero sa mundo na maaaring gumamit ng kakayahang ito. Sa isang hiwalay na labanan, naglunsad si Lu Gangho ng pag-atake sa Magic Association, ngunit ang pinagsamang pagsisikap ay mabilis na nakatalo sa kanya. Lumaban si Miyuki kay Chen at walang kahirap-hirap na nag-dispatch sa kanya. Habang nagsisimulang umatras ang mga terorista, gumawa si Tatsuya Shiba ng mapagpasyang aksyon. Gumagamit siya ng material burst para pawiin ang kanilang barko at lipulin ang natitirang puwersa ng kaaway. Sa huling atake na ito, tinapos ni Tatsuya Shiba ang digmaan sa pamamagitan ng pagwawasak sa armada ng kaaway. Ang insidente ay nakilala sa kalaunan bilang Scorched Halloween, na nagsisilbing isang matinding paalala ng hilaw na kapangyarihan ng mahika. Sa wakas, muling nagkita sina Tatsuya Shiba at Miyuki. Matapos mawala ang alikabok, ipinahayag ni Yotsuba Maya, ang tagapag-alaga ng magkapatid, ang kanyang pagnanais na makauwi sila.